This Filipino grammar lesson covers the difference between the Tagalog prepositions sa and nasa. Both sa and nasa translate to in, on, and at in English, but in Tagalog they have distinct functions. Sa is for general location and indicates where something is happening, so sa usually precedes a verb. Nasa, on the other hand, refers to a fixed or current location of something or someone. It focuses on the exact or specific place where something or someone is at the time of speaking. Ilagay mo sa ref ang cake. Put the cake in the fridge. Ilagay mo sa ref ang cake. Put the cake in the fridge. Nasa loob ng ref ang cake. The cake is in the fridge. Nasa loob ng ref ang cake. The cake is in the fridge. Magkita tayo sa coffee shop. Let's meet at the coffee shop. Magkita tayo sa coffee shop. Let's meet at the coffee shop. Nasa coffee shop ako. Hihintayin kita rito. I'm at the coffee shop. I'll wait for you here. Nasa coffee shop ako. Hihintayin kita rito. I'm at the coffee shop. I'll wait for you here. Isabit mo yan sa pintuan. Hang it on the door. Isabit mo yan sa pintuan. Hang it on the door. Nasa pintuan siya. Buksan mo. He's at the door. Open it. Nasa pintuan siya. Buksan mo. He's at the door. Open it. May aso sa gilid ng kalsada. For Tagalog grammar learners, please note that the preposition sa is always used with the particle may. May aso sa gilid ng kalsada. There's a dog on the side of the road. Nasa gilid ng kalsada ang aso. The dog is on the side of the road. Nasa gilid ng kalsada ang aso. The dog is on the side of the road. Sa banyo ka magpalit ng damit. Change your clothes in the bathroom. Sa banyo ka magpalit ng damit. Change your clothes in the bathroom. Nasa kanan ang banyo. The bathroom is on the right. Nasa kanan ang banyo. The bathroom is on the right. Pumunta siya sa palengke. She went to the market. Pumunta siya sa palengke. She went to the market.
Nasa palengke siya ngayon, bumibili ng gulay. She's at the market right now, buying vegetables. Nasa palengke siya ngayon, bumibili ng gulay. She's at the market right now, buying vegetables. Naglalaro ang mga bata sa eskwelahan pagkatapos ng klase. The kids are playing at school after class. Naglalaro ang mga bata sa eskwelahan pagkatapos ng klase. The kids are playing at school after class. Nasa eskwelahan pa rin ang mga bata. The kids are still at school. Nasa eskwelahan pa rin ang mga bata. The kids are still at school. Nagpakain kami ng mga pusa sa labas. We fed the cats outside. Nagpakain kami ng mga pusa sa labas. We fed the cats outside. Nasa labas ang pusa, papasukin mo. The cat's outside, let it in. Nasa labas ang pusa, papasukin mo. The cat's outside, let it in. Huwag mong ilagay sa ilalim ng kama ang mga medyas mo. Don't put your socks under the bed. Huwag mong ilagay sa ilalim ng kama ang mga medyas mo. Don't put your socks under the bed. Baka nasa ilalim ng kama ang mga medyas mo. Your socks might be under the bed. Baka nasa ilalim ng kama ang mga medyas mo. Your socks might be under the bed. Sa ospital siya nagtatrabaho. He works at the hospital. Sa ospital siya nagtatrabaho. He works at the hospital. Nasa ospital ang kaibigan ko ngayon. My friend is in the hospital right now. Nasa ospital ang kaibigan ko ngayon. My friend is in the hospital right now. Ilagay mo ang cellphone mo sa bag mo. Keep your phone in your bag. Ilagay mo ang cellphone mo sa bag mo. Keep your phone in your bag. Nasa bag ba ang cellphone mo? Is your phone in the bag? Nasa bag ba ang cellphone mo? Is your phone in the bag?
Tumira kami sa probinsya noon. We lived in the province before. Tumira kami sa probinsya noon. We lived in the province before. Nasa probinsya kami hanggang sa Biyernes. We're in the province until Friday. Nasa probinsya kami hanggang sa Biyernes. We're in the province until Friday. Pumunta ka sa opisina mamaya. Go to the office later. Pumunta ka sa opisina mamaya. Go to the office later. Nasa opisina si Nico kahapon. Nico was in the office yesterday. Nasa opisina si Nico kahapon. Nico was in the office yesterday. Nagluluto siya sa kusina. She's cooking in the kitchen. Nagluluto siya sa kusina. She's cooking in the kitchen. Nasa kusina siya, nagluluto. She's in the kitchen, cooking. Nasa kusina siya, nagluluto. She's in the kitchen, cooking.